Hello mga kaways! Lahat po ba tayo ay gumagamit ng Favcon? So kung isa ka po sa gumagamit din ng Favcon, samahan niyo ko dahil marami akong ituturo sa inyo tungkol sa paggawa ng Favcon. Tara po! Ito pong hawak ko ngayon, ito po yung mga DIY Favcon kung saan kayo po mismo yung magtitimpla. Ito pong nakapak na ito po ay yung premium Favcon po namin kung saan yung mga raw materials po ay magkakahiwalay pa. Samantalang dito naman po sa aming premium Favcon, ibig sabihin po, mas madali po natin siyang titimplahin dahil sama-sama na po lahat ng mga raw materials sa loob. Simulan na po natin. So ngayon kunin muna natin lahat ng kailangan natin, yung palagi lumilipad. Give me that. Diba? Oh! Next, yung mga lumilipad nating mga kasangkapan. Oh, diba? And lastly, ang ating panukat ng tubig kasi gusto ko na sigurado tayo lagi sa sukat ng tubig. Ngayon po mga kaways, ang titimplahin natin ay yung Magic Kit para mabilis lang po tsaka mas madali po. Tapos marami akong ikwento sa inyo habang gumagawa tayo ng Favcon. So first, kailangan nating basahin yung instruction. Sabi dito, i-shake to at ihahalo sa 4 liters na tubig. So i-shake natin siya. Ang tubig po natin kailangan malinis. Hindi po pwede yung tubig ulan o tubig dagat. So kuha na po tayo ng tubig. Alam niyo ba mga kaways, na sa ibang bansa po, ang Favcon nila halos walang amoy. Kumbaga, mild to none yung amoy ng Favcon nila kasi ang priority po nila doon ay mapalambot lang po yung damit. Ayaw po nila nung maraming scent or yung malakas yung amoy kasi nga po yung iba, sensitive yung skin, tapos yung iba naman po, syempre nagpapabango pa sila. Humahalo po yung amoy ng Favcon doon sa pabango nila. So, nag-iiba. Dito lang po talaga sa Pilipinas na ang tao po talaga ay mahilig sa mabangong Favcon. Kasi siguro, para hindi na po bumili ng perfume, ganyan. Tapos ang Favcon kasi mga kaways, ang main talaga na trabaho niya ay palambutin po yung damit natin and protektahan. After natin maglaba, yung mga damit po natin parang ang tigas-tigas po niya tapos ang gaspang-gaspang. Yun po yung role ng Favcon. So meron na tayo ngayong 4 na litro na malinis na tubig. Wait lang, yung panghalo ko, nakalimutan ko sa lababo. Importante po na gamitan natin to ng panghalo. So marami pong klase ng Favcon. Actually, merong mga niluluto, meron naman po mga beads, para siyang bigas, ganun, tapos ibababad mo sa tubig. Pero ito po ay gel na siya, pero mas tinunaw na po namin to sa water para mas madali nyo pong timplahin. May amoy na po ito mga kaways. Yung amoy nito nakabase sa kung ano yung preferred nating mga Pilipino, mabango, ganyan. Tapos, ayan, nakalimutan ko na naman magtabi ng tubig. So, kailangan ko kasi itong masimot mga kaways nasa loob nito. Tapos, isi-shake lang natin yan para makuha natin yung nasa loob. Huwag masyadong puno, konti lang. Pero kapag hinalo natin yan mamaya, ay matutunaw na siya. So, nasimot na po natin. Again, huwag po natin itatapon dahil sayang po. Magagamit pa po natin ito. So, mamaya, ikwento ko naman sa inyo yung history. History talaga. So, haluin lang po natin itong maigi. Medyo matagal po talaga ang resting period ng ating Favcon, mga kaways. Dahil, kailangan po talagang kumapit nung pabango dun sa ating surfactant. Kasi yung surfactant po natin, yun po yung dumidikit sa tela. Siya po ang nag-i-stay sa tela. So, kaya kailangan yung surfactant natin, maging muna sila, okay na okay sila, super mix sila nung fragrance, nung scent. Para yung scent, may iwan din po dun sa damit. Pero alam niyo ba mga kaways, na yung scent po talaga, napakabilis pong mag-evaporate yan. Lalo na po kung mainit. So kapag napakainit po, yung scent po talaga ay nag-evaporate. Especially halimbawa sa dryer po, di ba? Ang init-init po doon. So mabilis pong mag-evaporate or mawala yung scent. Actually, halos tapos na po tayo dito mga kaways. Ang pahinga po nito, the more na mas matagal po natin pinahinga, the more na mas magiging maganda po yung kanyang resulta. So, pwede po natin to ipahinga ng 3, 5, 7 days, ganyan. Kahit nga po 2 weeks, ayan, bago natin siyang gamitin. So, makikita nyo po dito, medyo creamy na po siya. Hindi siya malapot, creamy lang po. Tapos, everyday kailangan i-check po natin to, haluin natin. Dapat po, takpan po natin to para syempre hindi po mag-evaporate yung scent. Tapos, ilagay po natin siya sa hindi mainit na area. Mas maganda po yung magiging resulta po nito kasi mas creamy po siya. So ngayon mga kaways, i-discuss naman natin o pag-aralan po natin kung ano-ano ba yung mga nasa loob nitong premium Favcon natin and kung ano-ano yung gamit nila. Ito po mga kaways, yung laman niya. May nakabote po. Meron din pong instruction. Importante na basahin po natin palagi yan. And meron din po siyang surfactant. Ayan. Ito pong surfactant na to mga kaways. Iba po siya kesa dun sa surfactant ng dishwashing liquid detergent. So ito, ang use niya, hindi po siya nakakapagtanggal ng sebo o nakakapagpabula. Ang use po nito,
nakakapagpalambot po siya ng damit. And napoprotektahan niya po yung ating damit. Ngayon mga ka-wise, meron po tayo ditong premix bottle. So makikita niyo po dito, nakahiwalay yung colorant. Depende sa inyo. Yung iba po kasi ayaw ng may color, yung iba naman gusto dark yung color, yung iba gusto light lang. Tapos dito po sa bote na to, marami po siyang laman mga ka-wise. Kung mababasa niyo po dito sa instruction, meron siyang anti-foam. Anti-foam po ibig sabihin, yung pantanggal po ng bula. So kapag binabalawan po natin yung damit natin, nawawala na po yung bula nun. So para hindi na kayo masyadong gumastos ng tubig, ganyan, para hindi kayo maparami ng gamit ng tubig, tinatanggal niya na po yung bula sa ating damit. Ayun po yung gamit ng anti-foam. Pangalawa naman po, meron po siyang tinatawag na end cap. Ito naman po, yung end cap namin ay meron din pong rub technology. Ano po ba yung end cap? Yung end cap po, siya po yung tinatawag namin na scent retainer. Siya po yung nagpapa-retain ng mga scent natin. So binabalutan niya po yung scent. Di ba sabi ko po sa inyo, yung scent po, mabilis po yan mag-evaporate kapag mainit. Yung end cap po, nakakatulong po siya para mapabagal po natin yung pag-evaporate ng ating mga scent. So matagal po siya bago mawala yung amoy. Ayun po yung gamit ng end cap natin. Ang maganda pa po dito mga kawais, rub technology po ang ating end cap. So kapag halimbawa, ginanya mo yan, mas lalong tumitindi yung amoy niya kasi nagre-release siya ng scent kapag nirarub po natin siya. Ito po yung rub technology. Kaya po talaga pinagmamalaki po namin yung aming Fabcon kasi meron siyang rub technology. Ngayon mga kawais, hindi ko pa po ito inire-recommend na isalin ninyo sa bote hanggat hindi po siya rested, hanggat hindi pa po siya naku-cure maigi. So kailangan po natin itong ipahinga. So abutin po tayo ng ilang araw. Mga isang linggo, babalikan po natin siya. And sa susunod na video, abangan nyo mga kawais kasi ite-testing na po natin siya. And of course, magtitimpla din po tayo ng other product natin. Tuturuan po namin kayo, i-educate po namin kayo. Abangan nyo po yung next video natin mga kawais kasi powder detergent naman po yung gagawin natin doon. Yun lang po muna mga kawais. Salamat po sa Diyos.